Ngayon ay ginugunitan natin si Santa Agnes, dalaga at martir, ngunit higante sa pananampalataya. Siya ay bata pa, tinatayang 12 o 13 taong gulang. Ngunit ang kanyang pananampalataya ay hindi na bata, hindi mahina, at hindi madaling matina. Si Santa Agnes ay nabuhay sa panahong ang pagiging Kristiyano ay may kapalit na panganib. Marami ang nagnanais sa kanya dahil sa kanyang kagandahan at kabataan. Ngunit matatag ang kanyang desisyon na si Kristo ang kanyang piniling kasintahan. Para sa mundo, tila kabaliwan ang tumanggi sa kapangyarihan, yaman at kaligtasan ng buhay. Ngunit para kay Santa Agnes, ang mas malaking kawalan ay ang pagtalikod sa Diyos. Ang kanyang pagkamartir ay hindi paghahanap ng kamatayan, kundi pagtanggi na isuko ang pananampalataya. Sa gitna ng banta at takot, pinili niyang manali. Sa kanyang katahimikan, mas malakas ang kanyang patutuo kaysa sa sigaw ng karahasan. Ipinapakita nito na ang kabanalan na hindi nasusukat sa edad o haba ng karanasan, kundi sa lalim ng pagtitiwala sa poong may kapal. Sa ating panahon ngayon, maaaring hindi natin mararanasan ang pagkamartir tulad ni Santa Agnes. Ngunit tayo ay araw-araw na hinahamon ng Diyos na maging tapat. Sa gitna ng tukso at kulturang madalas isinasantabi ang dangal at katotohanan. Ang kanyang buhay ay paalala sa atin, lalo na sa mga kabataan, na huwag maliitin ang kakayahan ng pusong nakaugat sa Diyos. Ang pangalan ni Santa Agnes ay nangangahulugang dalisay at madalas siyang inilalarawan bilang kordero, mahina sa paningin ng mundo, ngunit mahalaga sa mata ng Diyos. Sa kanyang kamatayan, siya ay naging buhay na patutuo na ang pag-ibig ni Kristo ay mas malakas kaysa sa takot at kamatayan. Naway sa paggunitan natin kay Santa Agnes, matutunan natin piliin si Kristo araw-araw sa ating mga desisyon, relasyon at pamumuhay. At naway hilingin natin ang biyaya na manatiling tapat kahit mahirap, sapagkat ang katapatan sa Diyos ay laging nagdudulot ng kaligtasan. Santa Agnes, ipanalangin mo kami.